This past few days guys, may napapansin ako ng mga comments sa ating videos at nagtatanong sila na DJMA, ano ba yung ibig sabihin ng evergreen videos? So dito guys sa vlog na to, i-discuss natin kung ano nga ba yung mga nakapaloob sa evergreen videos, ano ba yung pinagkaiba nito sa mga niche na ginagawa ng iba't ibang content creators, na kung saan bakit nga ba pagka evergreen yung videos mo is talaga namang time to time is hindi nawawala ng views. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So bago pala natin simulan itong vlog na to guys, gusto ko lang magpakilala sa inyo. So ako pala si DJMA dito sa YouTube at mostly ng mga content na ginagawa ko is all about YouTube tips, latest update about sa YouTube, and of course guys, nagbabahagi din tayo ng iba't ibang live streaming platforms na pwede nyo pagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo. So kung mapapansin nyo sa YouTube guys, sobrang daming content creators at halos lahat naman tayo ay may iba't ibang klaseng niche. Yung iba nakapokus sa long form videos, which is katulad nung sa akin, yung iba naman is nakapokus sa paggawa ng shorts. And bukod dun guys, yung iba nakapokus sa paggawa ng videos like politics, sa mga latest chika about showbiz, and at the same time yung iba is nakikipagsapalaran sila na gumawa ng mga faceless channels na dedicated dun sa mga niche na nabanggit natin. Pero DJMA, may napapansin kami at nagko-comment dun sa videos mo na yung mga videos na ginagawa mo is pasok daw dun sa tinatawag natin na evergreen contents or evergreen videos. So pag sinabi nating evergreen contents guys or evergreen videos, ito yung mga contents na hindi agad nalalaos, or sabihin natin kahit ilang buwan, ilang taon na yung nakakalipas, is still nakakatulong pa rin siya doon sa mga viewers ng isang content creator. So yung atin guys, kaya sinasabi nila na evergreen videos is nakapokus tayo sa information. At yung information na yon, as long as nakakatulong sa isang content creator dito sa YouTube, or sabihin natin yung mga live streaming platforms na ginagawa natin or ginagawa natin vlog, nakakatulong pa rin siya, and yung kung live streaming platform na yon is active pa rin until today, and pinagkakakitaan pa rin siya ng mga iba't ibang live streamers sa social media, is masasabi talaga natin na evergreen videos siya. So kahit yung video ko na yun is ginawa ko like 1 year ago, 2 years ago, like for example yung mga vlogs ko about Popalive Up, diba? So even though 1 year ago na siya, 2 years ago na, but still may nanonood pa rin until now. So dun sa mga nagtatanong, DJ, kumikita ka pa rin ba dun sa mga views na nakukuha mo dun sa mga videos mo even though like 2 years ago or 1 year ago? So yes guys, kumikita pa rin tayo, kasi katulad nga ng sinabi ko dun sa mga nakaraang vlogs ko, na kahit gaano katagal na yung mga vlogs nyo, or sabihin natin like 3 years ago na siya naka-upload sa channel nyo, or 5 years ago, as long as monetize yung video na yon, is kikita at kikita pa rin kayo this month or dun sa susunod na buwan. Basta may nanonood doon. Kasi guys, every video may kanya-kanyang monetization yan. Kaya yung iba sinasabi na DJ, no, swerte ka kasi kahit papaano yung mga videos mo is evergreen contents, hindi nawawalan ng views. Honestly guys, hindi ko masasabi na swerte ako, kasi from the start guys, nire-research ko yung mga content na ginagawa ko dito sa YouTube. So meaning guys, yung swerte, siguro konti meron tayo. Pero talaga sa akin, grind talaga yung ginagawa ko. Like, bago ko gawin yung content, nagre-research ako. Bago ko i-edit yung videos, is naghahanap ako ng mga effects or mid-rolls na kung saan alam ko makakatulong para kahit papano is mapatagal yung panonood ng mga viewers ko sa content ko. Kasi guys, yun talaga yung pinakasikreto para kahit papano is i-recommend ng YouTube yung mga videos natin, is dapat yung viewers mo is matapos talaga nila hanggang dulo yung videos mo, or even though hindi nila matapos, at least kahit papano umabot sila doon sa 5 minutes or 8 minutes mark ng video mo. Kasi guys, para sa akin, pagka yung mga videos nyo is hindi siya umabot ng 2 minutes or 3 minutes, is sobrang liit ng chance na mas lumawak yung reach niya. Kasi nakadepende po yan dun sa tinatawag natin na average view duration, para kahit papano is i-recommend ng YouTube yung mga videos natin. So regarding naman guys dun sa mga contents na hindi evergreen, so pag sinabi ko guys na non-evergreen videos, is ito yung mga content na sobrang bilis nila mag-trending. Sabihin natin umaabot agad siya ng 1,000 views, pero makalipas ang ilang araw, ilang linggo, is hindi na siya pinapanood ng mga tao, kasi nga yung issue na yon is tapos na. Kung ikaw ay isang live streamer sa Bigo Live or sa Popalive Up guys, meron akong ipapakilala sa inyo na isang recharging platform na sobrang reliable, sobrang bilis ng transaction, and at the same time, sobrang mura lang ng mga in-game coins dito. So guys, yung pinapakilala ko sa inyo yung CocoDP. So dito guys, sobrang bilis lang para makabili kayo ng mga in-game coins. So una sa lahat, like for example sa Popo, click nyo lang po yung Popo. And then sa una guys, sikapin nyo po yung ID number nyo, and then i-paste nyo lang po sa step 1. Sa step 2 naman guys, pwede kayong pumili ng
package na gusto nyo, kung ilan yung coins na bibilhin nyo. Yung pangatlo naman guys is yung payment method. And I suggest guys, pagka bibili kayo dito sa CocoDP is gumamit kayo ng CoCoin kasi guys, meron kayong 1% discount sa every products na bibilhin nyo once na CoCoin ang gamit nyo. So guys, yung step 4, wag nyong kakalimutan na dapat tama yung inyong email para po ma-receive nyo yung notification ng inyong pagbili dito sa CocoDP. And then guys, click buy now. So guys, wala pang isang minuto, marireceive nyo na po yung notification from CocoDP. At syempre guys, pwede nyo pong i-check yung inyong mga live streaming account like sa Popo Live. So mapapansin nyo guys, napapasok na doon yung coins na bibilin nyo. At kung ako sa inyo guys, visit CocoDP today for more info. No? So best example ko dyan guys is yung issue about politics, or sabihin natin sa mga showbiz, di ba? Like for example, gumagawa kayo ng content about dun sa latest na hiwalayan or yung mga issue ng iba't ibang celebrity dito sa Pilipinas. Yung about sa ganong klaseng niche guys, maganda rin siya, pero mag-ingat-ingat din kayo doon kasi sobrang risky niya, especially sa community guidelines ni YouTube, no? Lalo na dito sa YouTube is time to time naghihigpit sila doon sa mga rules na ina-apply nila dito sa YouTube kasi hindi na tayo pwede basta-basta magbanggit ng pangalan ng kung sino-sino man, lalo na kung yung content natin is sensitive, like for example may violence, may pornography, alam niyo yun, like scandal, kasi guys bawal po talaga yan sa YouTube. So kung gagawa kayo ng news or sabihin natin ng content about some celebrities or some politicians, is make sure na may pagbabasihan kayo kasi alam ko guys na sobrang bilis mag-trending now, lalo na yung nangyayari dito sa Pilipinas. Kung mapapansin nyo naman, di ba, sobrang dami, like kay Duterte, kay BBM, so kanino pa ba, kay Inday Sara. So para sa akin guys, no, ang bilis natin gumawa ng fake news, lalo na dito sa YouTube, na kung saan ang gusto lang natin is makahako tayo ng views without knowing na yung ganong pamamaraan natin guys is pwedeng magdala sa atin para mapahamak yung mga social media platforms na meron tayo. Kaya nga guys ako, no, so even though yung content natin today is all about evergreen videos, is hindi ko pa rin maiiwasan na sumegway dun sa mga bagay na nababanggit natin, which is ang concern ko lang talaga guys is yung safety ng channel nyo or nung mga Facebook pages nyo, kasi lalo na sa Facebook guys, ang daming nate-take down na pages, ang daming nate-terminate na mga Facebook accounts dahil nga nagpapakalat sila ng fake news, lalo na pagka na-report yung kanilang mga social media platforms. Hindi natin sila masisisi guys, lalo na kung talagang fake news naman yung pinapakalat nyo, lalo na dito sa social media. Kasi hanggat maaari guys, sa Meta or sa YouTube, ang gusto kasi nila mangyari dito is magkaroon ng healthy community, no? Yung tipong natututo yung mga viewers sa inyo, nagkakaroon sila ng legit news na galing sa inyo. So kung magpapakalat kayo ng mga fake news, so kumbaga yung balance ng pagiging healthy community, so nahaluan siya ng kung ano-anong news, which is hindi maganda para sa isang social media community. So mabalik tayo doon sa evergreen videos. Katulad nung sinabi ko guys, na yung mga videos ko is pwede natin siyang i-include as a evergreen videos, lalo na yung mga content ko about YouTube tips. Kasi yung mga ganyang tips is hindi naman agad nalalaos yan, lalo na time to time is hindi naman madalas yung update ni YouTube. Ang ibig ko sabihin dito guys is time to time may mga tao na gusto maging vlogger, may mga tao na gusto maging content creator dito sa YouTube. So meaning pag nag-search sila ng iba't ibang klaseng tips dito sa YouTube, so malaki yung chance na lumabas yung mga videos natin. Kaya mapapansin nyo guys, hindi nyo naman ako makikilala kung at the first place hindi naman kayo nag-search ng like sa monetization, kung paano ba kayo pwede mag-grow sa YouTube, ano ba yung reality sa likod ng pagiging isang content creator, paano ba pwede tumasang subscribers dito sa YouTube. So lahat ng yan guys, ni-research nyo lang sa YouTube. At kumbaga yung pag-research nyo na yon, ayun ang naging daan para makilala nyo si DJ Yami. So yung ibig ko sabihin guys, dito sa Pilipinas is sobrang daming tao na gusto maging vlogger or content creator, no? So hindi lang sa Meta, yung iba lumilipat na dito sa YouTube. So ito yung nagiging reason para mag-research sila ng mga topics like paano sila pwede ma-monetize sa YouTube, ano ba yung mga pwede at hindi pwede sa YouTube, which is nire-recommend ni YouTube yung mga videos natin kasi mostly mas madaming nanonood sa mga videos natin compare sa ibang content creator. So sinasabi ko lang guys, situational, may mga times naman na nire-recommend yung iba kaysa sa akin kasi mas effective yung way nila paano sila mag-approach doon sa video or mas talagang catchy yung thumbnail nila. So yung ibig ko sabihin dito guys is pag sinabi nating evergreen, ito yung mga videos na kahit ilang taon na ang nakakalipas is hindi pa rin nalalaos.
So kumbaga talagang may nanonood pa rin, lalo na dun sa mga tao na gusto maging content creator this year 2025, unlike dun sa mga contents na nakapokus sa politics, sa showbiz, di ba? Yung iba talagang sa fake news pa, gumagawa sila ng issue. So yan guys, huwag kayong magtataka kung dumating yung araw na magkaroon kayo ng violation. So kasi guys, may mga nagtatanong din sa akin na DJ May, paano ba namin malalaman yung level ng violation, kung gaano ba siya kabigat? Unfortunately guys, hindi ako si YouTube para magsabi sa inyo kung gaano kabigat ang violation nyo, kasi hindi naman ako pwede magbigay ng sagot sa inyo na walang kasiguraduhan, di ba? Ang masasabi ko lang guys is magbasa-basa kayo about sa community guidelines, no? So doon nyo malalaman lahat kung ano ba yung mga pwede at hindi pwede dito sa YouTube, kasi guys, malalaki na tayo lahat. So we're responsible enough para alamin yung mga contents na ginagawa natin sa social media. Kasi guys, hindi ako naniniwala na hindi nyo alam na mali yung ginagawa nyo, lalo na kung yung content nyo is nakapokus sa showbiz or politics, no? Lalo na dun sa mga mahilig magpakalat ng fake news para lang sa views. So para sa akin guys, alam nyo sa sarili nyo yan na darating yung time na magkakaroon kayo ng violation. It's either doon sa Meta or dito sa YouTube. Okay? So yung ibig ko lang sabihin dito guys, kung gagawa man tayo ng mga news like about politics or showbiz, kasi alam naman natin na nowadays ito yung mga contents na mabilis ang views, is dapat may pagbabasihan tayo. So hindi lang yung basta gawa-gawa lang, 'di ba? Hindi lang yung basta dahil naisip natin at sa tingin natin na dadami yung views natin dito, is basta na lang natin gagawin. At kumbaga hindi natin masyado na pag-isipan. Kasi guys, sayang din yung effort nyo. Biruin nyo, nag-invest na kayo ng time sa paggawa ng content, sa pag-i-edit, and darating yung time na magkakaroon kayo ng violation. So kawawa naman kayo sa content creator. So babalik na naman kayo sa simula. Kaya nga kami nandito guys, no, bilang isang YouTube educator, para kahit papaano maiwasan nyo na yung ganong sistema nyo, even though mabilis yung views nyo doon. Katulad yan ang sinabi ko sa inyo guys, is ako, no, bilang YouTube educator, hindi namin masyado concern yung dami ng views as long as nabibigay namin yung value na para sa inyo. No, kahit gaano pa kadami subscriber mo, kahit gaano pa kadami yung views mo guys, hindi namin concern yun. Ang sa amin lang is that may prevent nyo yung mga bagay na pwede mangyari sa channel nyo na hindi nyo magugustuhan, like yung pagkakaroon ng violation. Yung iba proud na proud pa sila na sobrang dami nilang views, sobrang laki ng subscriber, but in the end, hindi naman pala monetize kasi nga gawa ng violations. And then mapapansin niyo yung mga channel, deleted na yung mga shorts, deleted na yung mga long form videos na naging cause para kahit papano, or yun yung naging reason kaya nagresulta na magkaroon sila ng tinatawag natin na violation. Sad to say, no, yun yung naging reason para ma-demonetize yung mga channel nila. Sa YouTube guys, hindi po tayo dito gumagawa ng content para makipag-compete dun sa iba't ibang content creators. Kasi guys, iba't ibang niche ang meron tayo. So hindi tayo nag-YouTube para makipag-compete sa inyo. So yung sa akin guys, nakapokus ako sa channel ko, mataas man or mababa yung views ko, wala akong problema doon. Ang sa akin lang guys, may provide ko yung value na para sa inyo, okay na ako doon. Hindi katulad ng iba na parang pag nakita nila na mas mataas yung views or yung subscriber nila sa isang content creator, isipapamukha pa nila doon sa content creator na yon, even though wala naman pakialam sa kanila yung vlogger na yon. Kasi doon sa vlogger na yon, nakapokus siya doon sa niche na meron siya. So kumbaga guys, yung maiksing paliwanag ko about sa evergreen videos is ito yung mga contents na talagang sobrang tagal malaos. So ito yung mga content na nakapokus sa informative vlogs, sa money-making contents. Pag sinabi kong money-making contents, guys, ito yung mga content na about sa pera. So, yung pwedeng pagkakitaan like business, investment, social media applications na pwede nyo pagkakitaan. Katulad ng ginagawa natin, guys, sa mga live streaming apps, no, ginagawa natin siya ng vlog time to time. So, yun yung mga content na matagal malaos. So, it's all about education, yung mga do-it-yourself videos, DIY, yung mga tutorials. So, guys, yung mga nabanggit ko, is example lang po yan ng ilang evergreen videos. Hindi ko man nabanggit lahat, pero for sure, nagkakaroon na kayo ng idea doon sa ibig kong sabihin na as long as doon sa video na yon is may natututunan kayong bagong ways or bagong method, or sabihin natin time to time may bagong knowledge na pumapasok sa mga utak nyo. So yun ay pwede nating i-consider na evergreen videos. No? Unlike dun sa mga contents na nakapokus sa politics, sa showbiz, sa fake news, alam nyo yun guys, yung parang ang bilis nila mag-trending pero pagkalipas ng ilang araw, pagkalipas ng ilang weeks, pansin nyo guys, stop na yung views nila, hindi na umaangat. So hanggang sa hindi na siya i-recommend ni YouTube.
Na kung sa tingin nyo guys, marami kayong natutunan sa vlog natin today, don't forget to subscribe our channel, DJME, for more videos like this. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung ating pa-shoutout sa ating mga solid viewers. Ayan, so mega love shoutout pala sa mga viewers natin dito sa YouTube. At lalong-lalo na guys, hindi natin kakalimutan yung ating mga exclusive members na nagpa-member this month and last month guys. Ayan, so special shoutout po sa inyong lahat guys. And sa mga gusto magpa-member guys, just click the join button. So $1 per month lang po yan guys, no? Para kahit papano is magkaroon kayo ng exposure sa ating channel monthly, and every end of the videos guys, hindi po yan pumapalya. So lagi po natin mene-mention yung ating exclusive members dito sa ating mga videos. And yun lang naman guys, kung sa tingin nyo medyo nabitin kayo sa ating mga YouTube tips, is maglalagay tayo ng tips about sa 10 content ideas na pwedeng gawin ng ating mga OFW na tropa pits, no? Lalo na yung mga walang maisip na content today. So ayan guys, pwede nyo panoodin itong vlog na ito, lalo na sa mga OFW. So dito naman guys, sa bandang baba is nandyan yung DJME YouTube tips na kung saan makakatulong yan sa inyo dito sa inyong YouTube journey. Para kahit papano guys, is magabayan kayo ng mga videos natin time to time. So yun lang naman guys, see you po sa ating next vlog, and God bless po sa ating lahat.